Good day dear teachers! For today's video, pag-uusapan natin ang classroom observable indicators for school year 2026 to 2027. Sa video na ito, i-explain natin ng simple at practical ang bawat indicator. Kaya kung ikaw ay teacher na naghahanda para sa classroom observation, this video is for you. Before we start, please like and subscribe my YouTube channel, Teacher V. Let's start with Indicator 1, apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Ang Indicator 1 ay maipapakita sa classroom observation kapag malinaw na master ng teacher ang kanyang lesson at naiuugnay niya ito sa ibang learning areas o real-life situations. Tandaan natin teacher na dapat ay accurate at malinaw ang ating explanation. Dapat din na makapagbibigay tayo ng relevant examples. At naiko-connect natin ang lesson sa ibang subject areas. So, dapat din na maipakita at ma-explain natin ang application ng ating lesson sa real-life situation. And tandaan din na ang pag-integrate sa ibang subject ay dapat natural at may connection sa competency. Indicator 2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Sa classroom observation, maipapakita ito kapag ang teacher ay gumagamit ng iba't ibang teaching strategies na nakatutulong sa mga learners na bumasa, umunawa, magsulat, mag-compute, mag-analyze at mag-interpret ng information. Sa indicator na ito, tandaan natin teachers na dapat ay gumamit tayo ng varied strategies, hindi puro lecture lang. Dapat din may reading and comprehension activities. Dapat may mga questioning na nagpapasagot at nagpapa-analyze sa learners. Dapat din may opportunities para magsulat, magsalita, magbasa o mag-interpret ang mga students. And gumamit din tayo ng numbers, tables, graphs, percentage or simple computations kung appropriate sa ating lesson. Ang strategies na gagamitin natin ay dapat na nakatutulong talaga sa achievement ng learners, hindi lamang dagdag na activity. Indicator 3, apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Ang indicator 3 ay naipapakita or maipapakita kapag ang teacher ay gumagamit ng iba't ibang strategies para ma-develop ang critical, creative, at higher order thinking skills ng learners. Hindi lamang tayo nagtatanong ng factual questions o nagpapamemorize. Dapat gumagamit tayo ng higher order questions, problem solving, case analysis, discussions, debate at performance task. Halimbawa, sa halip na itanong lamang kung ano ang cyberbullying, maaaring bigyan ang learners ng isang situation at tanungin kung ano ang kanilang gagawin, bakit iyon ang kanilang choice, at ano ang possible consequences. Sa ganitong paraan, natututo ang learners na mag-analyze, mag-evaluate, mag-create, at magbigay ng sariling solusyon. Indicator 4, display proficient use of mother tongue, Filipino and English to facilitate teaching and learning. Ang indicator 4 ay naipapakita kapag ang teacher ay proficient o mahusay gumamit ng mother tongue, Filipino at English upang mapadali ang teaching and learning process. Hindi naman ibig sabihin na kailangang gamitin ang tatlong wika sa bawat lesson. Ang mahalaga ay tama, malinaw,
appropriate sa learners at may purpose ang paggamit ng language. Halimbawa sa discussion, maaaring gamitin ang English language. Sa pagpapaliwanag naman, maaaring Filipino ang ating gamitin kapag mahirap ang concept, at maaari din tayong gumamit ng mother tongue kapag sa tingin natin ay makakatulong ito sa mas malalim na understanding ng learners. Sa madaling salita, ginagamit natin ang wika hindi para magpakitang gilas, kundi para mas maging malinaw, accessible at meaningful ang learning. Indicator 5. Establish safe and secure learning environments to enhance learning through the consistent implementation of policies, guidelines, and procedures. Ang Indicator 5 ay naipapakita kapag ang teacher ay nakapagtatag ng safe, secure, respectful at supportive learning environment. Hindi lamang physical safety ang mahalaga, kundi pati emotional at social safety ng learners. Halimbawa, may malinaw na classroom rules, routines at procedures at consistent itong ipinapatupad sa loob ng silid-aralan. Kapag may learner na nagkamali, hindi siya pinapahiya kundi binibigyan ng constructive feedback. Kasama rin dito ang proper implementation ng Child Protection Policy, Anti-Bullying Policy, at iba pang school guidelines. Sa madaling salita, dapat maramdaman ng bawat learner na ligtas siya, nirerespeto siya, at malaya siyang matuto at magpahayag ng kanyang idea sa classroom. Indicator 6. Maintain learning environments that promotes fairness, respect, and care to encourage learning. Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng pagpapanatili ng learning environment na fair, respectful, inclusive, at may malasakit sa bawat learner. Halimbawa, binibigyan natin ng pantay na pagkakataon ang learners na makilahok, nirerespeto natin ang kanilang iba't ibang opinions at abilities, at iniiwasan ang favoritism o discrimination. Kapag may learner na nahihirapan, hindi natin siya pinapahiya dapat. Sa halip, binibigyan natin siya ng support at pagkakataong matuto. Sa madaling salita, dapat maramdaman ng bawat learner na siya ay nirerespeto, pinapahalagahan at may pantay na pagkakataong matuto. Indicator 7. Establish a learner-centered culture by using teaching strategies that respond to learners' linguistic, cultural, socioeconomic, and religious backgrounds. Ang Indicator 7 ay naipapakita sa pamamagitan ng paggamit ng learner-centered strategies na isinasaalang-alang ang linguistic, cultural, socioeconomic, at religious backgrounds ng learners. Halimbawa, dapat gumamit tayo ng language na mas madaling maintindihan ng learners. Dapat din na magbigay ng culturally relevant examples. Magbigay din tayo ng affordable or accessible learning activities at mga discussions na gumagalang sa iba't ibang beliefs at backgrounds. Maaari rin nating bigyan ng learners ng pagkakataong pumili ng kanilang output o paraan ng pagpapakita ng learning. Sa madaling salita, hindi natin inaasahan na ang lahat ng learners ay pare-pareho. Ina-adjust natin ang ating teaching strategies upang maging inclusive, respectful, relevant, at meaningful ang learning experience ng bawat learner. Indicator 8. Adapt and use culturally appropriate teaching strategies to address the needs of learners from indigenous groups. Ang Indicator 8 ay naipapakita kapag ang teacher ay marunong mag-adapt ng teaching strategies upang matugunan ang learning needs ng learners mula sa indigenous groups.
Dapat isinasaalang-alang natin ang kanilang language, culture, traditions, experiences, at indigenous knowledge. Halimbawa, maaari tayong gumamit ng culturally relevant examples, local stories, community practices, at appropriate language support upang mas maging meaningful ang lesson. Mahalaga rin na iwasan natin ang stereotyping at respetuhin ang uniqueness ng bawat community. Sa madaling salita, ginagamit natin ang culture at experience ng IP learners bilang tulay tungo sa mas meaningful, inclusive at responsive na learning. Indicator 9, use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Ang indicator 9 ay naipapakita kapag ang teacher ay nagbibigay ng timely, accurate, at constructive feedback upang mapabuti ang performance ng learners. Hindi sapat na sabihin lamang na good o mali ang kanilang sagot. Dapat specific ang feedback at malinaw kung ano ang nagawa nila na tama, ano ang kailangan nilang i-improve, at ano ang susunod nilang hakbang. Halimbawa, maaari nating sabihin na, oh, your main idea is clear, but you need to add a specific example to support your answer. Mahalaga rin na mabigyan ang learners ng pagkakataong gamitin ang feedback para ma-correct o i-improve ang kanilang ginawa. Sa ganitong paraan, ang feedback ay nagiging tool para sa learning at continuous improvement. That's all for today's discussion. I hope nakatulong ang video na ito sa inyong preparation for classroom observation and in understanding the different classroom observable indicators. If you find this video helpful, please like and subscribe my YouTube channel, Teacher V. Bye!